Holding, yung Recording picture in natin, progress. lapagan lang natin ng mga kahoy. So, bawat dulo, talian natin para hindi pumapalo. Yan. So, sa scaffolding where platforms overlap to create a long platform that overlap shall occur only supports and shall not be less than 12 inches o 30 centimeters. Even yung mga turning corner, no? So, dapat may mga working platform din tayo. Kahit paikot. Yan. Para safe. Yan. So, conventional support scaffold, so exceeding po ng mga 6 meters. So, kailangan yung working load natin 150 kilograms. Actually, itong mga conventional support scaffold, yung sa ibabaw, pwedeng umakyat dyan maximum 2 person. Hanggang dalawa lang, pwede pa. Pero pag tatlo, hindi na pwede. Pero pinapractice po natin, pag may gumagawa, isang tao lang. Kasi pag sa isang tao kasi tumitimbang yan ng mga 70 to 80 kilos. So, pag dalawa, mga 160. Okay pa naman, pasok pa naman. Pero pag lampas na, delikado na po siya. Lalo na pag hindi matibay yung tayo ng scaffolding. Pag-install ng scaffold. So, meron din tayong mga outrigger scaffold. Ito po yung mga mahirap na mga trabaho na nasa labas na kailangan pag may gagawin ka, gagawa ka ng mga outrigger para makagalaw ka. Of course, they have the design also inspected by the structural engineer. So, dapat meron. Yan. And then, sa guidelines natin ha, wala pong mag-erect, mag-dismantle, pag wala pong mga supervision ng competent person. So, linawin lang natin, pag meron tayong activity above 2 meters high, kailangan na magsuot ng full body harness. So, yung taas. Tapos, tandaan po natin, ang pagtatrabaho, lalo na sa labas, gumamit tayo ng scaffolding at malakas yung hangin. Pag umabot na po ng 48 kph, kalakas yung hangin. Para ka lang sasakay ng motor, pag tumatakbo ka ng 50, ganun na kalakas. Automatic, tigil po sa trabaho. Pag 48 kph, ganun na kalakas yung hangin. Tigil sa trabaho. Bawal kasi delikado po na magtatrabaho ka na medyo malakas yung hangin. Delikado po yun. Kaya tigil po tayo dyan. Okay. And then, yung mga design, no? So, dapat may mga design po yung mga ano natin, mga structural engineer po natin. Ayan. And then, accordance sa recognized engineering principles, taking into consideration the variability of materials, workmanship, methods, no? So, sa madaling salita, huwag tayong maglagay ng mga tao na hindi lisensado, hindi certified, kulang sa education, aware tayo sa ah, load limit niya. So, kailangan maging aware tayo pagdating sa scaffolding. Okay. So, during the erections also, actually, ito namang mga scaffold natin, naka-design naman talaga to kahit times 4 pa, no? Kaya naman niya. Parang elevator, 'di ba papasin niyo yung elevator? Ang elevator, kaya naman niya magbuhat kahit mag-overloading pa. Pero ang ano lang, ang pina-practice lang natin, hindi tayo masyadong nagpapa-overload kasi delikado. Dapat palagi tayong pasok doon lang sa standard. Yung load capacity niya. Yan lang yung pina-practice natin. Ayan. And then sa stability, pag sinasabi kasi nating stability, ibig sabihin, pag mag-install po tayo ng scaffolding, kailangan matibay. So, hindi lang yung install ka lang ng install, basta may ipapakita lang na nagtayo ka ng scaffold, pero maluwag yung mga dugtungan, yung mga lock, hindi maayos, hindi matibay. So, it's useless lang din. No? So, kailangan maayos at matibay yung stability niya. Yan. So, kailangan. No? And then, itong mga runner, no? Mga bearer, yung mga connection yan sa mga parts. So, kailangan kompleto lahat. No? Yung mga parts. So, pag may mga kita tayo ng mga damage o weaken ng mga scaffolding, so, kailangan, actually, bawal naman tayo magsarili ng mga repair. So, pinapa-repair po natin yan dun sa mga supplier o kaya anything ng
Sino yung nagsusupply natin ng mga scaffold? Doon tayo. So, pwede naman sa internally, sa company natin, but make it sure na quality yung trabaho. Wala namang problema kung magre-repair tayo. Basta matibay. Pero sa practice po, hindi po ina-allow talaga no na internal lang sa company na mag-welding ng mga sira-sira mga scaffold. So dapat sa mga supplier talaga para sulit yung talaga. Kasi yan yung nature ng trabaho nila, tagagawa ng mga scaffolding. Ayan. So iwasan din po natin yung paggamit ng scaffolding na mag-over excess yung mga load natin, yung bigat. Kasi yan yung nag-trigger para magkaroon ng aksidente. So, iniwasan din po natin yan. Ayan. And then, sa scaffold stability, pwede po tayong, kung magtayo tayo ng scaffolding na sa mga building po natin malapit, pwede po nating i-anchor doon. So, nakadikit po para maiwasan yung pagkatumba po ng mga scaffolding natin. And then, sa paggamit po ng mga scaffolding, huwag po nating i-mix. Pag H-frame, H-frame lang. Pag A-frame, A-frame lang. Pwede kang haluan mo ng J-pipe, vertical at saka horizontal para matibay yung scaffold na tinatayo natin. Kasi pag ihalo mo yung H-frame at saka A-frame, kabingi kasi hindi siya magkasukat. Kaya pag A-frame, A-frame lang. Huwag mong ihalo. So tulad po nito, tabingi po yung installation ng scaffold sa mga slab, lalo na sa mga buhos. Pag bigat niyan, so konting galaw lang yan, wala yan, tutupi yan. So kailangan pag magtayo tayo ng mga scaffolding, lalo na sa mga slab, kailangan straight. Kasi mahirap po pag hindi straight, tabingi. Nandyan po yung disgrasya. Kasi yung load niya, hindi stable. So, nagbe-bend po siya. Mawala ng persa. Yan. And then, yung mga scaffolding na ginagamit natin, mag-install tayo, repaired. So, of course, dapat may mga monitoring din tayo. So, check natin yung mga abuse or neglect, kung ito ba ay may mga sira na, damage na. So, kailangan yung straightness, check din natin. Yung compatibility sa paggamit natin ng mga scaffold sa parts niya. Pag H-frame, H-frame lang, A-frame. No? And then, check din natin yung well integrity, yung may mga cracks ba, may mga sign ba ng mga weaknesses. So, actually, ito dapat ang i-adapt po sa mga company, lalo na ginagamit yung mga scaffolding sa pangtukod sa buhos, sa mga slab. So, kailangan bago magpabuhos ang mga engineer, i-double check muna yung mga support sa ilalim, kasama yung mga technical personnel, mga engineers, para makita doon kung anong dapat i-correct. Yan yung naging problema po sa mga company dahil hindi nagkakandak ng mga inspection. Tira lang ng tira. Kaya anong nangyari? Disgrasya. Yan yung naging problema. Yan. So, tandaan natin ha, bilang tayo yung mga safety officer, lahat po ng mga scaffolding na ginagamit sa site, kailangan inspekin po natin. Pwede rin tayo magpa-implement yung tinatawag nating tagging system. So, yung kulay red, pag nilagyan po ng red tag yung establishment, as in, bawal talaga magtrabaho. So, bawal, di pwede kasi delikado. Pero pag lalagyan mo ng yellow, so may caution siya. So, pwede siyang magtrabaho, pero kailangan niya magsuot ng harness. May requirement siya. Yung green, as in, pwede talaga magtrabaho. Walang problema. So, depende na yan sa atin sa programa kung implement natin yung tagging system. Ayan. So, kailangan inspekin po natin ha. Yung mga installation dun sa sewell sa ilalim. Kailangan stability siya, maayos, yung mga mud cells. No? So, double check natin para safe tayo. Dapat may mga inspection. Huwag nating i-allow na pag may nakita tayo may problema, so huwag natin pirmahan po yung scaffold permit. Pa-comply muna natin yung mga contractor kung anong dapat i-comply nila. Hindi po pwede yung, okay na yan, pwede na yan. Hindi pwede. So, they need to comply. So, ito yung tagging system, kulay green. Pag green, walang problema. Tuloy ang trabaho. Yellow, may requirements. So, ibig sabihin sa scaffold, pag yellow, ang scaffolding, kompleto ng components, mga accessories.
No? Walang problema. Bakit yelo? Kasi ang tao, pag gumamit at umakyat dun sa scaffold, magsuot ng harness. Kung wala siyang suot na harness, hindi siya pwede. Yan po yun. Yellow tags. May requirements lang siya. So, red means bawal talaga. Hindi natin ina-allowed kasi very danger. Wala tayong ina-allowed pag red ang ilalagay natin. Okay. Ayan. So, now, ipapakita ko po sa inyo po yung mga nangyayari po sa mga unang-una sa mga working at heights, pagtatrabaho sa mga matataas na lugar. Yes, yes, sino ba tong tumaas ng kamay? Yes po, go ahead. May tumaas? May tumaas na kamay? Wala naman. Okay. So, let me share you, no, regarding po sa mga activity po sa mga working at heights. Walang mga protection, gumagamit ng mga scaffolding. Sa mga matataas na lugar. Ito po yung mga nangyayari. Yan. Ay, walang sounds. Wait lang. Wait lang ha. Walang sounds pag-share. Ayan po. Simula tayo sa working at heights hanggang scaffolding. Pasintabi po sa mga kumakain sa mga oras na ito. Kalunos-lunos po ang sinapit ng isang construction worker sa Pasay City matapos siyang aksidenteng mahulog mula sa ika-11 palapag ng gusali na kanilang ginagawa. Ang detalye po ng balitang yan, narito po sa aming exclusive report. Nakatuhog pa ang katawan sa nakausling bakal ng 35 anyos na construction worker na si Elmore Daya nang abutan ng mga otoridad sa ginagawang gusali sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. Sa inisyal na ulat, aksidenteng nahulog ang biktima mula sa ika-11 palapag ng gusali. Bumagsak siya sa ika-5 palapag ng gusali at natusok ng nakausling bakal ang kanyang katawan. Pagdating namin doon, nakita namin na natuhog yung biktima. As in, para siyang nakasubsob. Subsob siya, natuhog siya ng corrugated bar. Inaalam naman ng pulisya kung nagpakamatay o aksidente ang pagkahulog ng biktima. Dalawang iniisip namin dito, maaaring na-aksidente siya or suicide. Sa suicide naman, tinitingnan namin kasi meron daw itong kasos, na may problema daw to sa kaso niya na illegal drugs sa somewhere in Quezon, Gumaca, Quezon. Tinitignan rin ng mga otoridad na posibleng pananagutan ng kontraktor ng naturang gusali. Erwin Tulfo para sa Bayan. Yan, no? Totoo po yan, no? Natuhog po. Nahulog. Dati yan. Okay. Ito naman. Construction worker patay matapos makuryente at mahulog sa ginagawang basketball court sa San Vicente, Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando. Patapos na sana ang trabaho at manananghalian na ang mga construction workers sa ginagawang basketball court ng Barangay Pudok Sur, San Vicente, Ilocos Sur nang makuryente ang isa sa mga trabahador. Nasa itaas noon ng scaffolding ang biktimang si Laureano Castro, 48 anyos, nang madikit ang hawak na bakal sa live wire. Kasi hindi ka naman nagangin. Siguro hindi yaw awan ni kasta. Ay nagpig sa tiangin so na isagid na yung murgong niya para linis di jay. Isagid na kata. Tapay nga na nag-spot nga ko di ko nagawang kuryente. Matapos makuryente, bumagsak ang biktima. Nagawa pa raw niyang magsalita hanggang sa pagamutan. Pero makalipas ang ilang oras, binawian din ng buhay. Sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Kasi alam nila na kuryente yon, dapat naglagay na naman ng safety device para kahit masagi man
lang hindi sila makuryente. Kumbinsido naman ang pamilya na aksidente ang nangyari. Sa awa ng Diyos, willing naman po sila tumulong. Kasama si Norman Raka, ako sa Ivy Hernando, Yan. naghahatid ng balitang Okay, Pangalanan. next. Agad na namatay ang construction worker na si Christopher Valleser matapos mahulog mula sa ika-4 na palapag ng pinagtatrabahuhang gusali sa Villamor, Pasay City. Kwento ng kanyang kasamahan sa trabaho, nakainom daw si Valleser bago matulog kagabi. Nag-inom siya, pero alam niya naman yung limit niya, kaya natulog na siya. Posible raw na naalimpungatan si Valleser kaya napunta sa bahagi ng gusali na walang harang. Hindi, wala kasing ano yan, wala pang ganun yung mga bridge, parang ganito. Wala, open lang siya, kapag flooring lang yan, kapag gumanon ka, hulog ka talaga, wala kang kakapitan, ganyan, wala. Aksidente lang daw ang nangyari, pero patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Darlene Kay, Nakatutok, 24 Oh, oras. so open. O, yung dinidiscuss natin kanina, no? Very open yung mga building. Yan. Okay. Sa Barangay Bangkal, Makati, isang trabahador ang nakuryente at sumabit pa sa mga kawad bago tuluyang bumagsak sa kalsada. Pero ang biktima himalang nakaligtas. Balitang hatid ni Oscar Oida, exclusive. Nakabitin ng patiwarik sa poste ng kuryente at napapagitaan pa ng dalawang transformer ng makuna ng video ng residente at tanod ng Barangay Bangkal, Makati City, ang construction worker na si Jesse Pael sa may Bonifacio Street. Nagtatrabaho raw noon si Pael sa isang ginagawang 3-story residential building nang madulas at masampay sa naturang poste. Ang alam ko, parang gusto niya ata magtanggal ng forma eh. Yung forma ang ikinabit nila, tatanggalin niya yata eh. Bigla na may pumutok. Yun, nakita namin. Kasabit na siya ron, nakalaylay yung ulo dito sa may transformer. Habang nakasabit ng patiwarik, ilang ulit umuno nagputukan ng mga transformer ng kuryente. Nagkakawag yung paa. Tinamaan na naman yung uli yung isa. Pumutok na naman. 3 putok yan eh. Ilang sandali pa, tuluyan ang nalaglag ang biktima. Pero sumabit muna siya sa mga kawad ng telepono bago lumagapak sa kalsada. Sa kabila ng taas ng pagkakalaglag at dami ng mga tinamong sunog sa iba't ibang parte ng katawan, himalang buhay pa rin ang biktima. Karamihan sa mga miron, halatang shock pa at halos di alam ang gagawin. Buti na lang at mabilis ang pag-aksyon ng mga rescuer, kaya agad na isugod sa ospital ang biktima. Ayon sa mga tao ng Meralco, masyado raw malapit ang naturang gusali sa kanilang mga transformer. Ang pamunuan ng barangay, inaalam na ngayon kung may nangyari bang paglabag sa naturang konstruksyon. Delikado po. Ay, Yan. Kasi 3 meters ang ano namin dyan, pagitan ho namin dyan. Doon na ba sa mga trabador. Dapat nagre-request sila sa Meralco para malagyan ng mga cover bago sila magtrabaho. Kung sa building permit, meron siyang permit to construct. But, ang violation niya dyan, yung walang safety. Walang safety doon sa construction. Para ang tao, nakasisiguro na hindi maaksidente. Sinadya namin ang ginagawang gusali pero mga tauhan na lang daw ang nandoon at walang gustong magbigay ng pahayag. Ang barangay naman, umaasa na makikipag-ugnayan sa kanila ang may-ari. Oscar Oida, GMA News. so yan yung naging problema, no? Yan. Talagang delikado talaga. Yan. May audio ba? May audio sa inyo? May audio? Meron naman? Yes po. Okay, narinig naman. Okay. Next. Sa Barangay Ayan. Patay ang isang karpintero matapos mahulog mula sa ika-21 palapag ng itinatayong condominium sa Sampaloc, Maynila. Narito ang aking unang balita. Kuha ito ng CCTV ng Barangay 397 sa Sampaloc, Maynila. Nagulantang ilang construction worker nang may bumagsak mula sa itaas, kasabay ng pagbagsak ng isang peraso ng bakal. Ang nahulog, isa pala sa mga construction workers sa itinatayong condominium sa lugar. Kinilala ang biktima na si Jumar Sanchez, 24 anyos at pintor sa naturang construction project.
Kitang-kita ng bayaw at kasamahang trabahador kung paanong nahulog mula sa 21st floor ng gusali si Sanchez. Naka-body harness po kasi kami. Pagtanggal yan ng body harness, nung papasok na kami rito, bandang canopy, bigla pong na-out of balance siya. Sa tiyatapakan, napakapit siya sa lubid. Nang siguro, hindi niya nakaya na bitawan niya na yung sa lubid. Kaya nahulog siya. Sinubukan namin kunin ang panig ng Lucky 818 Corporation na siyang may-ari ng kondo at ng Polycom Construction Corporation na siyang kontraktor ng proyekto, pero hindi sila humarap sa amin. Sandali humarap ang nagpakilalang safety officer ng kumpanya, pero kalaunay naglaho at hindi na muling nagpakita sa mga pulis. May kumausap na raw sa mga kaanak ng biktima, pero hindi raw sila magpapadalos-dalos at hihintayin na magiging resulta ng investigasyon ng mga otoridad. Meron na po, pero idadaan po natin sa pulis na po bahala dyan. Ang ngayon tinitingnan namin yung angulo na hindi nila sinusunod yung protocol sa ng safety sa engineer. At kung mapatunayan natin na meron silang kapabayaan ay kakasuhan natin ng mga responsible person. Simula sa taas, nahulog, no? Oh, pag tanggal niya ng harness, nadulas siya, ayun. So, yan yung delikado. Yan. So, napakadelikado po ng ginagawa po pag mga working at heights, no? So, dito rin makikita din po natin itong guidelines po natin regarding din po sa ginagawa din ng mga scaffolding, no? Yung pangtukod naman sa mga structure, sa mga building. So, pakita din natin kung ano din nangyari, no? Okay. Ito, scaffold. Ito. Slideshow. Yan. Ay, sorry. Anime pala yun. Ayan. So, yan po, no? Nangyari. Hindi, ibig sabihin, ang installation ng scaffolding hindi maayos, no? Kulang na mga support. So, yan yung nangyayari. Yan. Tapos ito pa, meron pa. Sa structure naman to, sa mga support sa mga slab. Ito yung malala sa slab. Ah.
Yan. Ito naman sa slab naman, support. No? Isa sa nakakatakot na pwedeng mangyari ay mag-fail at bumagsak ang formworks habang kasalukuyan ang pagbubuhos. Dahil hindi lang ito additional cost sa project, maaari din itong maging dahilan ng pagkasawi ng mga manpower na involved sa trabaho. Today, i-review natin itong mga video na to kung saan nag-fail at bumagsak ang mga formworks. At i-discuss natin kung ano ba yung mga factor bakit ito nangyari at paano ito maiwasan. Alright, so dito sa first video, ongoing yung concreting works o pagbubuhos. And in an instant, the incident happened. Balik ko lang ulit, and then, pause muna natin dito. Bakit kaya nag-fail? Kitang-kita namang dikit-dikit at napakadaming suporta. Alright, iisa-isayin natin. Medyo malabo tong video, pero it's obvious na gumamit sila dito ng wooden material o kahoy bilang suporta. And the very first thing na gusto kong i-point out dito ay ang plumpness o verticality ng mga support. As you see, wala sa hulog o nakaslant yung ibang member. At dahil dyan, malaking factor o malaking kabawasan ito sa full strength capacity o sa lakas ng suporta. At sa ganitong paraan, dahil nakaslant yung ibang member, mas prone ito sa overturning o pagtumba. It is very important na ma-assure yung verticality ng mga support. And the most common way para magawa ito ay ang paggamit ng level bar, regardless kung wooden or GI pipe ang materyales na gagamitin mo. Now, pansinin naman natin itong mga pinagpatungan nila ng mga support. Dito gumamit sila ng blocks o concrete blocks bilang salt plate. By the way, salt plate or mud seal ang term dito. Pwedeng gumamit ng wood or concrete blocks bilang mud seals. Ang purpose nito ay para maiwasang lumubog ang suporta diretso sa lupa. Importante ding siguruhin na matibay o compacted ang lupa na pagpapatungan ng mud seals upang maiwasan ang settlement o paglubog nito kapag nalagyan na ng load o ng konkreto ang suporta na tumatayo dito. Let's check this another video na mas malinaw. Kaparehas ng sistema ng formworks na ginawa sa unang video. Nung nakita ko tong video na to, bilang isang engineer, sakit sa ulo na ito, men. But anyway, confirm na kahoy nga ang ginamit sa unang video. Dahil ganito din yung sistema na ginawa. And ito yung tinutukoy ko kanina na salt plate o mud seal. Pero dito, mukhang hindi na mud seals ang naging purpose ng mga concrete blocks na ito. Dahil maiksi yung kahoy na ginamit, pinagpatong-patong yung blocks para habulin yung taas o yung elevation na sinusuportahan ng slab. And makikita natin dito na unstabilized or hindi nakafix na maayos yung mga dulo. Kaya kahit counting vibration o movement lang ang mararamdaman ng support na ito, malaki ang chance na gumalaw ito at tuluyang matumba ang suporta. And this must be one of the reason kung bakit nag-fail ang suporta sa unang video. Balikan natin yung unang video. Play lang natin ulit. Mag-focus tayo sa part na to kung saan unang nangyari yung failure. Alright, let's play it slowly. Balik lang natin and pause muna natin dito. We can see here a two-story na support. Ibig sabihin, dahil maikli yung mga kahoy na ginamit sa part na to, nag-splice o nagdugtong sila ng another story of vertical support. Which is not a good idea, lalo na at hindi maayos o tuwid yung pagkakalagay o pagdudugtong ng mga suporta. Sa ganitong paraan, hindi maayos ang sistema ng load transfer. What I mean is this, pagkabuhos ng konkreto sa part na to, magre-react yung support na ito in this direction, and then yung ibabang support naman ay magre-react in this direction. Hindi iisang direction ng mga support, kaya hindi na uniform yung load transfer mula sa load sa itaas, pababa sa mga suporta. Again, napakahalaga ang verticality ng mga support. In this way, makakasiguro na maa-attain yung design and desired strength ng mga suporta. By the way, madalas ang tawag dito sa mga support ay scaffold or scaffolding. But the right term must be
Staging. Scaffolding is a temporary structure with an elevated platform supporting workers, tools, and materials. O sa madaling salita, ang scaffolding ay ginagamit upang tungtungan ng mga manpower upang makapagtrabaho. While staging is a temporary member which used to support formworks, either shuttering or centering. Shuttering ay suporta ng formworks para sa vertical structure tulad ng mga poste at mga buhos na wall. At centering naman ay suporta ng formworks para sa slabs and beams. So this is scaffolding. At ito naman ang staging. Kaya ang dapat itawag dito ay hindi scaffolding, kundi staging. Anyway, balik tayo sa topic. Ngayon, pag-usapan naman natin yung structure pagkatapos mangyaring failure. Pause muna natin dito. We can see here sa part na ito, dito nahati at bumagsak yung mga rebars. Ibig sabihin, dito ang lap supply zone o pinagdugtungan ng mga bakal. At take note, nasa iisang location yung naging dugtungan. At ito ay hindi magandang practice. Dahil sa splicing o pagdudugtong ng bakal, either sa slab, beam, o column, meron tayong consideration. First is yung length of splice o haba ng dugtungan. Second, splice zone or I must say, tamang location ng dugtungan. Yes, meron tayong consideration kung saan lang pwede at hindi pwedeng magdugtong ng bakal. Pangatlo ay ang splice percentage o kung ilan lang dapat ang pwedeng dugtungan. At pag-aaralan natin ng mga to sa mga susunod na topic natin. And the last thing I wanna point out here is this. Yung span o yung layo ng poste to poste